Hey Souls! This podcast is a place where we can hang out, laugh together, and talk about our faith. Kaya, chill ka lang! Get your coffee and snack as you listen and enjoy our hangout kwentuhan. This is Souls Hangout!
naman kami. And this time, kompleto na tayo. Yay! And Right. pakilala ulit ang ating mga kasama. And again, I am your host, Isha. And again, I am together with... Hi guys, ako si Kuya Brands. It's me again, JC. And I am Ate Jo. Yes. I am Isha too. Hi, I am Mika. And your Ate Ai. Hello. Yes. Ang energetic nating tonight, ha? Ayos. Ano oras ba? And of course, since marami na tayo at kompleto na tayo, Uy. magkakaroon na tayo ng mini icebreaker. Uy, Mini. And I swear, Gusto hindi ko ulit yan. yung nilaro natin last episode. Maglalaro ulit tayo ng this or that. So, This or that. kailangan mabilis na talaga to Nung last time, very nagbabuffer pa tayo, naglalag pa tayo. Warm up lang yun. Pero ngayon, totoo na to. Okay? This or that. Ate Ai, have one true friend or many friends? Many friends. Okay, Mika. Be jack of all trades or be good in one thing you love? Be jack of all trade. Okay. Isha too. Be alone or with others? With others. Okay. Kuya Brent, be Yeah. the popular, be the one, or be popular or be the one that everyone trusts? Yung pangalawa. Be the one that everyone trusts. Okay. Yeah. Ayun. Okay, JC. Travel back in time or travel to the future? Travel back time. Kasi, Oh. ah, Gusto ko yung may explanation pa siya. Okay. Go. hindi kasi di ba may mga mali tayo, ayun, pwede kong share may tama. Para may effect din sa future. Okay, kay Jo. Hang out with same age Hang out with same age of people or old folks? Hang out with same age. Okay. Okay, let's go back to Ate Ai. Ambition or comfort? Ambition. Mika, passion or stability? Stability. Okay. Isha, massive success by accident or modest success on purpose? Success on purpose. Okay. And Kuya Brent, last, skill or popularity? Skill. 1, 2, 3, skill. Okay. Ayan. Wala na! Gusto na, girl! Sorry, JC. Kulang yung questions Kulang yung natin tonight. Next Kulang time, yung gawin questions yung natin 200 yan. Ayun, so, again, nakita natin kung ano yung mga preferences ng bawat isa. But this time, medyo in-depth Right. na siya, no? Parang mas medyo personal na siya rather than last week. So, ayun, napag-usapan na natin yung mga skills, talents, passions, purpose ng Lord na binigay niya sa atin. So, tonight naman, let's dive in deeper pa sa mga napag-usapan natin. Uy. So, magiging serious mode on tayo tonight lahat. So, to answer our first question, of course, parang nagtataka siguro yung iba sa mga viewers natin tonight na, ano bang sinasabi nitong mga to na purpose, na will ng Lord in life? So, ano nga ba talaga yon? So, mas explain siya tonight sa atin ni Kuya Brent. Uy, naging teacher pa ako. Yeah. Ayun, so, Purpose. Kuya Brent, ano ba talaga yung purpose or yung will ng Lord for us bilang kanyang mga anak, bilang children ng Lord? Alright. So, actually, napakadali lang eh. Pero ang hirap niya gawin. Ayun nga, based on the Bible na din, no? Sabi nga ng Matthew, tignan natin Matthew 22. Yan. Sabi doon, i-summarize ko na. Sabi niya doon, is to love God and to love people. Yeah. To love others, to love your neighbors. No? If you love God, love your neighbors. No? Yes. So, share the good news of God. No? Yeah. So, paano? no? Yun eh. Paano naging purpose yun? Alam niyo kasi minsan, tayo mga kabataan, naghahanap tayo ng purpose na vague. Alam mo yun? Alam mo namang walang kakatuturan eh. Pero, tinatry mo siya as bilang, ito yung purpose ko. no? Ang babaw. Pero, alam nyo, ang napakaganda lang when you are in God, when you are with God, yung purpose mo nandun na. No? Amen. Sabi din sa Ephesians, no? Yung good works, andun na. Gagawin mo na lang din. Well, yung purpose, disclaimer lang, ang purpose, it is not
always, kapag may purpose ka, you are always on top. I mean, feeling hype, ganon. Kasi, di ba, ang iba kasi kinukote pa kapag alam mo na yung purpose mo, alam mo na yung gagawin sa buhay mo, alam mo na yung mangyayari sa buhay mo pala, rather. Well, kapag nandoon ka sa purpose ng Lord, it's a roller coaster ride. Pero alam mo na. At least alam mo na. No? Aware ka na. Oo. Naalala ko kasi sa pastor na napakinggan ko. Actually sa ano yun eh. Isa yun sa pinapakinggan na pastor. Actually, in the kingdom of God, sabi niya doon, it isn't a chasing fulfillments. Sa ating kasi mga tao, we intend to, alam mo yun, may marating lagi. Dapat ma-fulfill ka. Yung purpose mo, dapat ma-fulfill ka. Yeah. Ganun eh. Ganun talaga yung gawa ng mundo sa atin, yung effect ng mundo sa atin. But, sabi dito, but God fulfilling His purpose in me and through me. Ano meaning? Ibig sabihin, ikaw, mapufulfill ka lang, no? Yung tunay na purpose, mapufulfill ka lang talaga kapag pinapagamit mo yung sarili mo kay Lord. Amen. Through you, Yeah. no? Yeah. Yung purpose ng Lord, medyo malabo ba sa inyo? Pero, ayun nga, sa kingdom ng Lord, isa lang ang patutunguhan natin. Ano yun? Is to share the good news of God. Amen. That is the purpose. That is our works, no, na mapakinggan din nila yung pagmamahal ng Lord para sa Yeah. kanila. Kasi, when you walk with a purpose, malabong maligaw ka. Amen. Lalo na kung yung purpose mo, galing kay Lord. Amen. True. And with that, sabi nga ni Kuya Brent na, sinabi niya na, when you are in the right purpose na binigay ng Lord sa'yo, you will never get lost Yes. talaga. Kasi after all, yung leading ng Lord, ng Holy Spirit, sasama talaga sa'yo eh. And let me ask Ate Ai naman, kung ano yung mga ways or ano yung mga, what are the signals na personally na na-experience niya na para ma-figure out niya talaga na yung pinopursue niyang bagay is according talaga sa will ng Lord. Yun. So, same sa sinabi ni Isha. Mahirap kasi talaga malaman yung will ng Lord. Yes. Di ba? Parang ang hirap-hirap i-discern ng will ng Lord. Kasi yung iba, di ba, hindi naman siya answerable by yes or no. Yes. Na parang, halimbawa, mayroon kang gustong i-ask kay Lord, parang ikaw compare mo lang, ano ba yung sinasabi ng Bible? Tapos, no, hindi to agad. Hindi ganun eh. Merong mga, parang araw-araw ng buhay natin, we need to make decision. Yeah. Specific decision. Gaya nga nun, ano ba yung course na tatahakin ko? Pagka-graduate ko, anong work ang saan ako papasok? Kung natanggap ako sa dalawang magandang company, ano yung dapat kong i-pursue? Yeah. Parang napaka-crucial Yeah. na alamin, Lord, alin dito sa dalawa? Parang gano'n. Kahit sa ano, di ba? Ay sa pagpili ng love life, di ba? Parang, Lord, siya na ba? Di ba? Magano yung mga prayer ng mga Lord, siya na ba? Ganon. Di ba? So, mahirap alamin talaga yung kalooban ng Lord. That's why, sobra kong ina-apply sa buhay ko yung, Matthew 7 verse 7. Alam ko lagi nyo na itong naririnig. Ask, seek, and knock. Sabi doon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Amen. Amen. Kasi sa totoo lang, the Lord, gustong-gusto niya laging makipag-usap sa atin. Minsan, nagkakaroon lang tayo ng mindset na hindi na nagsasalita si Lord personally sa tao. Kasi ano na yun, sa ano pa yun, nung Old Testament lang yun. Pero ngayon, hindi mo na maririnig yung audible Yeah. voice ng Lord, ganyan. Well, in reality, mahirap naman talaga marinig yung boses ng Lord. Romily! Nakakatakot naman talaga yun, Lord. Ang creepy. Hatiin mo ang Valenzuela. Mahirap yun. Pero ito yung maganda. Si Lord, lagi siyang gumagawa ng paraan para marinig mo yung kalooban niya. Yes. Like for example, gagamitin niya yung leader mo, magpapadala siya ng someone para sa'yo para i-confirm yung Yeah. specifically kung ano yung pinagpipray mo, di ba? And idadaan ka niya sa sitwasyon na kailangan talaga, sensitive ka. For example, nagpadala siya ng someone sa'yo para i-confirm yung ano. Dapat, alam mo, maging parang lagi kang bang nag-expect na Lord, through that person, makikipag-usap ka sa Yeah. akin, ano bang role ng person niya? Anong role ng tao na yun? Bakit nakilala mo siya? Ganyan. So, dapat maging sensitive ka palagi. And lagi mong ipakita sa Lord na nagtatanong ako sa'yo and handa ako laging makinig. And ayun nga, at napakaganda naman ng salita ng Lord na kapag ikaw nagtanong ka, sasagutin ka niya. You will receive Pag an kumatok answer. ka, pag bubuksan ka Yeah. niya, kapag nag-seek ka, makakasumpong ka. Amen. So, yun yung una. And pangalawa, ito napaka-crucial nito kasi kadalasan every time na nagpe-pray tayo, meron na tayong mga tinatawag na predetermined miracles or predetermined na blessing na nagpe-pray ka sa Lord. Lord, imbes na itanong mo na, Lord, ano bang kalooban mo? Meron ka ng plano
Yeah. Na, Lord, ito yung gusto kong mangyari. Lord, pwede bang ito na lang yung mangyari? Lord, pwede bang Nagsasuggest ito na na. lang? Nagsasuggest ka na. And sige, gawin natin siyang parang in a way na mas makaka-relate ang lahat. Sabihin natin sa love life, kunyari. Diba? Gusto niya na kwento? Hindi, ano to? Hindi ko to kwento. Kwentong barbero to. Hindi, joke lang. Di ba, ano yun? For parents. Hindi, for example, di ba, nag-a-ask ka kay God, Lord, parang Lord, pwede bang makilala ko na yung someone para sa akin? Lalo na pag mga nasa college na parang, gusto mo, Lord, pwede bang makilala ko na siya para makapag-get to know naman kami, ganyan, para pagka kami na agad, pagka-graduate, ganun. Di ba, may mga ganong tao, di ba, or kayo, planado na. Then, for example lang, kunyari, di ba, kasi dadating kayo sa point ng ganun eh. Tatanungin niyo sa Lord, Lord, sino ba talaga yung para sa akin? Pero, minsan, di ba, meron na tayong mga predetermined Yeah. na tao. Di ba na, tinatanong mo si God kung sino, pero sa isip mo, sa puso mo, meron ka ng gusto. Parang gano'n, di ba? Nagsasuggest ka na. Ngayon, Parang may, kung di mo kilala yung para sa akin, may sasabihin. Lord, kung nahihirapan ka pumili, ako napipili, gano'n, di ba? So, gano'n kadalasan ang puso ng tao, di ba? And ngayon, manghihingi ka ng sign kay God. Ito, malamang sa malamang naranasan to ng marami. Then, hihingi ka ng sign kay Lord. Lord, siya na ba? Ganyan-ganyan. Pag nakita Or ko siya sino ba? today. Di ba? Sinasabi mo sino ba, pero sa heart mo, siya na ba? Ngayon, nanghingi ka ng sign kay Lord. Bigyan natin ng mga kunyaring pangyayari, di ba? Sumakay ka ng jeep. Ito, nakaririnig ko to sa mga kapatid ko eh. Sumakay ka ng jeep, ganyan. May nagkwento sa akin. Hindi ko ilalaglag kung sino yan. Oo. Sino yan? Pagsakay niya ng jeep, sabi niya, ay, nakita ko yung pangalan ni Keme. Oh my gosh! Ano yan? Lord, sign na ba ito? Ganyan. For Grabe yun, example, give me a name. Very common name na makikita mo sa labas. Joshua, nakita ko yung Joshua. Joshua, for example, di ba? Alam mo yun, nag-ask ka, Lord, sino ba? Tapos pagtingin mo sa paligid, nakita mo Joshua. Wow, Lord, number 1 sign. Kunyari, 3 sign na lang ang hinihingi mo kay Lord. Grabe naman yun. Ganun. Di ba, ganun naman tayo, di ba? Yeah. So, may 1 sign ka na. And then, pangalawa, nanghingi ka ulit ng sign. Pag baba mo ng jeep, naglalakad-lakad ka, patingin-tingin ka sa taas, ganyan, Lord, give me a sign, ganyan. Tapos pagtingin mo ng billboard, meron daw #Christian na billboard, Joshua 1:8. Joshua Akala 1:8. ko si Joshua Garcia na yun nasa billboard. Diba? Hindi, #Christian tayo, girl. Kay Lord tayo nanghingi ng sign eh. So pagkakita mo Joshua 1:8, Lord, nakita ko na naman yung name niya. O di, tingin mo na naman. Second sign na yun, Lord. So parang excited ka. Tapos, so very happy ka na. Then punta ka ng school, papasok ka ng school. Tapos, feeling like the main character. Di ba, lakad-lakad ka, ganyan. Tapos Yeah. pagpasok mo ng school, lakad-lakad ka ng hallway, and lahat ng tao nag-hi sa'yo. Wow, artista. Popular. And then, pagtingin mo ng malayo, nakita mo yung, ganun lang siya kaliit. Kasi malayo eh. Pero kita-kita mo, Lord! Kalinit. Oo! Naging malaagla yung mata mo, grabe. Nakita mo agad yung kapugian ng crush mo. Yeah. And then, dahil bida ka, ganyan, sabi ni Derek, closer. Ganun. So, parang papalapit na kayo ng papalapit, and then, eye-to-eye contact, ganyan. Tapos, sabi mo, Lord, eto na talaga to. Mapapakantaan na lang ng this is it. Di ba parang, Lord, ito na talaga to. I received the 3 signs, ganyan. Babae ka. And you feel like, certain ka na doon eh. Sure ka na Lord, siya na talaga to. Kasi I have all the signs. 3 beses pa sa isang araw. Lord, grabe naman 3 yun, times a Lord. day. Parang, wow, Lord, ito na to. Oo. Sabi sa Bible, di ba? Meron kasing verse sa Song of Solomon na sabi niya ganun, women of Jerusalem, do not awaken love when it's not yet time, when it's not yet ready. Pero ikaw, dahil feeling mo very certain ka na doon, and kasi, ayun nga, very certain ka na doon, so ikaw na nag-first move, ikaw na nanligaw, ikaw na nag-effort. Ang ending, ano ang ending? Nag-cry ka. Bakit? Bakit? Di ba binigyan ka niya na ng sign? Ngayon, sasabihin mo kay Lord, Lord, napaka-misleading mo naman. Kasalanan pa ni Lord. Napaka-misleading mo naman, ganun. And then sasabihin sa'yo ng Lord, yan ang mahirap kapag meron ka ng predetermined. Yeah. Di ba? Pagsakay mo ng jeep, Correct. pagsakay mo ng jeep,
madaming names kang nabasa, but you ignored it all. Yeah. Hindi mo pinansin kasi nga meron kang name na hinahanap. Yeah. Tapos pagbaba mo ng jeep, kung saan ka nakatingin, ganyan, nakatinghala ka, parang kang syunga. Tingin ka sa billboard, kilig-kilig ka. Tapos alam mo yun, hindi mo alam, nasa likod mo lang pala, 'di ba? Tapos pagpasok mo ng school, ganun din, 'di ba? Naghahanap ka, alam mo, ang dami-daming tao, pero isang tao lang ang hinahanap mo. Kasi nga, yung sign na hinihingi mo, nakabase dun sa predetermined. Anchored sa desire mo Oo, pa rin. sa desire mo pa din. So, ang ending, nasasaktan ka. Ang ending, Yeah. parang alam mo yon, most of the time, tayong mga tao, tayo lang din yung gumagawa ng ikakasakit ng puso natin. Yeah. Kasi nga, gusto natin si Lord yung mag-a-adjust sa atin. Ayaw nating mag-adjust kay Lord. Gusto natin yung dream natin yung masusunod. Ayaw natin na yung dream ng Lord. Parang ako nga, na sabi ko gusto kong maging architect, pero hindi yun yung dream ng Lord sa akin. So, Yeah. for 2 years, sobrang akong nasasaktan, sobrang akong umiiyak. Pati tatay ko, dinamay ko pa sa pag-iyak ko, di ba? Tapos nung nalaman ko na hindi pala yun yung will ng Lord, mas naging okay. At nung natutunan ko mag-submit. So, kailangan lang talaga, alisin natin yung mga predetermined blessings, predetermined miracle, yung predetermined na answer ng Lord. Kasi dapat, kapag humihingi ka ng tanong kay Lord, open ka. Yes. Walang wall. Yeah. Walang hindrance para marinig mo kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Yeah. Kasi kapag nakita ng Lord na handa ka ng makinig, wala nang hindrances, Yes. dun lang siya magpapadala ng sasagot sa tanong mo. Amen. So ayun lang, talagang listening and maging open ka sa Lord, seek, knock, and you will find. Gusto ko Ganun. lang Yes. mag-butt in dun sa sinasabi ni ate. Sa madaling salita, if you want to pursue yung purpose ng Lord sa buhay mo, huwag kang matigas ng ulo. Yes. Yeah. Tama. Hindi kasi 'di ba, may mga bagay tayong sa isip natin, ang ganda-ganda, ang ganda sa istorya, pero tandaan mo, if you are living with the purpose ng gusto mo, yung purpose ng Lord, hindi ikaw ang main character, si Lord Jesus. Yes. Amen. So, ayun, 'di ba? And ayun din, sa sinabi nyo both, Ate Ai and Kuya Brent, na talagang if tayo, focus tayo too much sa desires natin. So parang, how can we able to see kung ano ba talaga yung will ng Lord? Kasi nga, focus tayo. So siguro, I guess, one thing din na we should do to really see and perceive kung saan ba talaga tayo gustong dalhin ni Lord is to focus our eyes to Him. Kasi siya naman talaga yung, Yes. ayun nga eh, ang funny nung thought na alam na natin na si Lord yung nagbibigay ng signs, ng signals, ng purpose, sa Kanya na nanggaling yon. Tapos, kung kani-kanino pa tayo naghahanap, kung saan-saang bagay pa tayo nakafocus, hindi pa sa Kanya, siya na nga, sa Kanya na nga nanggaling everything. Siya na mismo, like, Siya na yun. super kulit talaga natin as human na we are so focused, diverted into other things. Gusto ko lang idagdag. Yeah. Parang paano mo ipopursue yung will ng Lord sa'yo? Kasi si Lord, kapag nagbigay yan ng will niya, smooth yun eh. Yun talaga yun. Yun yung sinasabi sa akin ng ate ko na kapag ako, yun nga, yung may predetermined plan ka na, ito Lord, gusto kong magtagal dito, gusto kong mag-invest dito, gusto ko dito. Pag puro gusto mo, tapos nahihirapan ka naman, hindi yun will ni Lord. Kasi kapag si Lord nagbigay ng will sa'yo, smooth yun. Yun yung sinasabi sa akin ng ate ko. Kasi may mga pinagdaanan din ako personally na ganyan na sobrang hirap na hirap ako. And then nung pruning time na, kailangan na i-cut yung mga ganong sistema ng buhay ko. Tapos dilagay ako ng Lord sa tamang purpose ko, sa tamang will na gusto ni Lord na lakaran ko. Naging smooth lahat. Amen. And dun ko nakita yung blessings na kapag yung purpose ni Lord, yung will ni Lord yung nilalakaran mo, smooth lang talaga. Iniiyak si Jonalyn ngayon. Wala iiyak. So, yun nga, mas masarap lakaran kapag yung will mo, yung will ni Lord yung nilalakaran mo, smooth lang Totoo. talaga yan. Amen. Yes. Hindi ka mahihirapan. Biglang nag-flashback lang din sa akin. Yung pag-a-apply ko ng ng college, 'di ba? Yeah. Sa akin, ang gusto ko magtrabaho na lang eh. 'Di ba? Pero ang Yeah. purpose ng Lord, dahil nga sabi ko, sige Lord, ikaw bahala. Sabi mo 'yan eh. No? Ang nangyari, yung pag-aalala ko, pero habang ginagawa ko siya, is smooth, 'di ba? Yeah. So, wag mo na yung hasilin yung sarili mo. Truly. Doon sa mga bagay na hindi mo naman alam kung paano gawin. 'Di ba? Isha to, may sasabihin ka? Yung sasabihin ko, yung kung paano ba gagampanan yung purpose mo. Kasi totoo, binigyan tayo ng purpose ng Lord to love Him and to love other people. Yeah. And for us to love
others, we must love Him first. Di ba sabi nga, we cannot love people unless we love Jesus. Paano mo nga naman mamahalin yung iba kung si Lord hindi mo mahal? So, para magampanan natin yon, magkaroon tayo ng heart katulad ni Lord. Be the man after God's own heart. Yes. Diba? Amen. Magkaroon tayo ng heart na katulad ni Lord na sobrang compassionate niya sa ibang tao. And tayo, maging ganun tayo sa lahat ng tao na nakasalumuhan natin, maging compassionate tayo sa kanila. And para magawa natin yon, sabi nga sa verse sa Matthew, be the light and salt of this world. Yeah. And syempre, kung tayo, nasa campus tayo, be the light. Maging light ka sa campus Amen. mo. Yes. Ipakita mo si Lord. Yung Christ-likeness, makita sa atin Yes. si Lord. Kasi talagang makikita ng tao kung sino yung Lord mo through your living testimony. Kung paano kung paano makita si Lord sa buhay mo. And syempre, yung purpose natin, magagamit natin yung purpose na yun. Kung talagang yung ibang tao, nai-influence natin sila into good. Yeah. Kasi yun naman talaga yung gusto ng Lord. Na sila rin mismo, maranasan nila yung unconditional love na naranasan natin. Diba? Amen, So, amen. ayun lang. And Right. in line with that, 'di ba? Ayun nga, sabi ni nagbigay na ng gist si Isha about sa ating third questions na how can we perform or how can we paano natin magagampanan talaga yung purpose ng Lord na binigay sa atin. Ayun nga, to be a salt and light ng campus natin, ng family natin, sa friends natin. And I just wanna ask Mika and JC, dito na lang sa last question natin na, can you share some practical ways na kayo personally ina-apply nyo sa buhay nyo para, ayun nga, ma-perform or ma-protect yung purpose na binigay sa'yo ng Lord? So, Mika first. Siguro yung when it comes to pursuing your, general, your passion, your dreams, kailangan mo talaga makahanap ng mga, syempre, yung purpose ng Lord sa buhay mo. Kailangan mong humanap ng mga tamang tao. Yan, natutulong right sa'yo na, community. yes, na ma-achieve yung purpose mo sa life. Kasi yung mga, malaki yung ambag ng mga taong yun Yeah. sa paligid mo, the way na kung paano kanila i-motivate, encourage. Kasi yung pagkamit naman sa purpose mo sa buhay, hindi naman siya, hindi naman siya laging smooth. Yeah. Kumbaga, darating at darating ka sa point ng buhay mo na masusubo ka talaga. Yeah. And, syempre, sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa'yo, dun mo makikita na hindi ka nag-iisa dun sa Yeah. pagkamit or sa paglakad mo dun sa purpose na ibinibigay sa'yo ng Lord. So, sobrang halaga na makahanap ka ng mga right people or right Yeah. community na tutulong sa'yo to achieve that. And syempre, bilang isang college student na rin, so alam naman natin yung culture sa mga college, university na meron tayo. So, bawat tao na makasalumuha mo sa loob ng campus, actually kahit sa labas Yeah. meron silang sari-sariling, pinaninindigan ng mga bagay. So, meron silang mga different perspective in lives. And, ayun, bilang isang Kristiyano, ang isa sa mga masasabi kong effective way para ma-preserve yung purpose or malakaran mo pa rin siya kahit nasan ka is, ayun, ipakita mo yung kung sino ka. I mean, wag mo kung sino ka. Push mo! Hindi, I mean, kasi ako, based on experience, nung papasok ka ng college, nandun yung question na parang, Lord, paano ko ba ipapakita kung paano ka sa buhay ko? Kasi, kailangan mong makisama dun sa mga bagong tao na makakasalamuha mo. So, syempre, kailangan mong mag-fit in sa standard na binibigay ng society. Pero, kailangan mo talagang, Hindi ka pwedeng makisama. Oo, yun. Pwede kang makisama, pero yun nga, hindi ka makikisama. Ayun. So, kailangan talagang, panindigan mo yung faith, yung relationship mo na meron sa Lord. Meron ka kay Lord. Kumbaga kahit saan ka mapadpad, proud ka. Kasi parang dumating ako sa point na, hindi naman sa ikinahiya ko, pero dumating ako sa point na parang, ayun nga, dahil yung ilang tao na nakasama ko, parang hindi sila comfortable magkaroon ng conversation with me about faith, ganyan. Yeah. Parang dumating ako sa point na parang quiet na lang ako, ayoko mag-pinch in ng mga sasabihin ko kasi ayoko silang ma-offend. Yeah. Pero, ayun, all throughout naman, pinakita ng Lord na kapag alam mo, nasa tama ka, ayun, nasa align yung mga gusto mong gawin, yung mga gusto mong sabihin sa salita ng Lord, kailangan mo siyang i-preach or kumbaga kailangan mo siyang i-share sa ibang tao kasi mamaya baka kailangan nila 'yon, 'di ba? So ayun, in short, stand
with your faith, stand with your relationship sa Lord. So, kailangan mo talaga siyang panghawakan. Kumbaga, kahit anong situation na pagdaanan mo, hindi. Doon pa rin ako sa love and grace ng Lord. Yes. May dadagdag si may add ano, lang si ako about Isha. dun sa light and salt. Kasi yung one of our professor, nag-share siya about yung kwento ng light and rat. Yung isang rat, nahulog siya sa tubig, tas namatay siya. Pero yung isang rat, nahulog siya sa tubig, pero may light, nabuhay siya. So, Yeah. minsan, sabi kasi nung professor namin, so we need light in our life, di ba? Yeah. So, gusto ko lang ma-realize, di ba tayong mga tao, feeling natin yung mga light sa buhay natin for us to survive, yung pera, yung pamilya, Yes. yung kaibigan. Pero I want them to realize na the only light that we need is Jesus. Amen. Si Lord lang talaga yung light na kailangan natin for us to survive. Hindi tayo matutulungan, though matutulungan tayo ng pera para umangat sa buhay, pero at the end of the day, si Lord pa rin talaga yung tutulong sa atin. So, Yes. baka kasi minsan, dahil nga na-share yun ng professor namin, baka, syempre, na-curious na sila, yung mga klase ko na, anong light yon Yeah. na baka kailangan ko Anong talagang klaseng yumaman. light ba? Ganon. Pero sabi ko nga sa katabi ko na Ah. Christian din, ano ba talagang klaseng light yung kailangan natin? And Mm. talagang gusto kong malaman nila, gusto kong i-share sa kanila na talagang si Jesus yung light na kailangan natin sa buhay. Amen. Yes. And, Ay, sure. sige go. Ay, may dagdag lang ako. So, actually, isa kasi sa mga prayer ko talaga bago ako pumasok ng college, ay tulad ng sabi ko kanina, isa sa mga practical ways is yung makahanap ka ng mga taong susuportahan ka. So, isa sa mga prayer ko bago ako pumasok ng college is, ayun, makahanap ako ng community inside the campus that will help me, not just only in academic na gawain, ganyan, but also to preserve my faith. Nakakatuwa lang kasi, ayun, kami ni Jonah, may experience kami. Yeah. Ayan, we were invited sa isang gawain ng isang church sa Manila. So parang that time nakakatuwa lang kasi that time parang hindi naman natatakot pero parang nahihirapan ako maghanap ng mga set of people inside the campus na makakaintindi pagdating or makaka-relate Yeah. pagdating sa usapang faith. Pero ay nakakatuwa kasi binigyan ako ng Lord ng circle of people Yeah. sa loob ng campus na hindi lang ako natutulungan in academic pero ayun na malaya ko rin silang nakausap sa pagdating sa faith. Yes, amen. And I like that yung sinabi ni Mika na some tips for our youth na freshmen, papasok ng college or papasok ng senior high or basta nagta-transition into their life na parang kailangan nila ng bagong, alam niyo yun, makakasama. Kasi di ba parang when transitioning to something na very different from ano yung nakasanayan natin, it's very difficult to adopt. And we really need a set of right people to help us na, alam niyo yun, yung God-given people talaga na malilid tayo, makikip tayo together sa kung ano yung inline purpose na binibigay ng Lord sa atin. And I personally thank God for that. Kasi even me, ayun din, same kind of prayer na sana Lord, ang daming stories nun ang daming backstories. Why do I come up sa prayer na sana magkaroon ako ng healthy group of friends? Actually, yun lang yung prayer ko nun sa Lord Na Lord, I want a healthy study buddies. Kasi nung mga first year ko, super nagsastruggle ako to comply sa mga subjects kasi nga virtual online. And alam niyo yun, ako kasi yung type na parang kailangan ko nang may magre-remind sa akin para maalala ko talaga yung gagawin ko. And there are many times na di ako nakakapagpasa kasi I forgot na ganito pala yung deadline. Kasi wala akong friends before na nagre-remind sa akin na, uy, may ganito tayong gagawin. So parang super hard niya for me kasi parang ako lang lahat, ako lang magre-remind sa sarili ko. Pero thank God dahil, ayun nga, siguro middle ng second year, talagang God really bound us nung mga friends ko right now na, ayun, talagang we really help each others na Wow. not just study buddies kundi alam niyo yun, nakakapag-share din kami ng mga personal life problems namin, napapag-pray din namin yung isa't isa, and nakakatawa kasi nag-grow kami together with the Lord. And ayun nga, talagang may purpose sa Lord kung bakit kami nabuo na group of friends. So, Right. JC, may maidadagdag ka pa ba for, as perspective ng graduating college student na parang, uy, mag-ano na ako, Transition ulit. for work na ako, para matatapos na ako sa college life.
life. So, can you share some tips sa ating mga youth kung paano mo talaga malalakaran or mape-preserve yung purpose na binigay sa'yo ng Lord? Sa akin yung dadagdag ko lang kung paano talaga siya malalakaran yung purpose mo kay Lord. Siyempre, sa pagiging being mo, yung pagiging banal mo, yung nakikita si Lord sa buhay mo, di ba? Amen. Kasi hindi mo siya magagawa kung hindi siya nakikita si Lord sa buhay mo, di ba? Yes. Diba? Paano sila maniniwala sa mga testimony mo kung Yeah. nakikita nila sa'yo na puro kalokohan yung ginagawa mo? Ito, si JC, puro kalokohan lang yan, tapos nag-share ng gospel, di ba? Paano sila maniniwala doon? So, dapat, para ma-preserve natin yung, at magawa natin yung purpose natin sa buhay na binigay sa atin ng Lord, is yung maging Christ-likeness tayo. Amen. And ayun, lahat naman ng sinabi natin tama. And I just wanna ask Ate Ai if may maidadagdag pa siya. Ayun. So, ano lang to? As in, parang biglang pangungusap lang sa akin ng Lord. Kasi di ba yung question, paano mo mapoprotect yung purpose, paano mo Magagampanan. magagampanan. Pero din tayo dun sa pagdating sa protection. Kasi 'di ba, yung panahon ngayon, sabi nga 'di ba, in the last days, yung mga worst, yung mga masasamang tao lalo sila magkapakasama, yung mga bubuti, mas lalo sila magkapakabuti. So, yung tayo minsan, nasusurround tayo ng mga grabe yung influence nila. Yung parang konting ano mo lang, pwede kang mahatak ganun. Kaya minsan ginagawa natin, pinipili na lang natin yung mga kakaibiganin natin, puro Christian na lang, hindi ka na nakikipag-connect sa mga non-believers, ganyan. Pero sa totoo lang, kailangan pa rin naman natin silang ano, 'di ba? Kailangan pa din nating mag-connect sa kanila. Ngayon, paano mo masasabi na pag lumapit ako sa kanila, hindi ko, parang yung guard ko, hindi siya babagsak? Parang when you conquer them, parang Oo. magiging firm ka pa rin sa Oo, kung ano yung paano belief mo siya masasabi? Yeah. And ito yung parang gustong ituro din sa atin ng Lord na ito yung challenge. Napakahalaga na lagi kang connected talaga sa Lord. Yes. Amen. Balikan natin yung verse kanina na binanggit doon sa kwentuhan nating walang kwenta. Yung Joshua 1:8. Sabi doon sa Joshua 1:8. Ano yung sabi doon? Diba? Sabi doon, Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Doon tayo dun sa part na that you may be careful to do everything written in it. Kung gusto mong maging protected ka sa mundo, kung gusto mo na huwag kang ma-shake ng mga tao sa paligid mo, number 1 na dapat mong gawin, lagi kang nagbabasa ng Bible. Yes. Gawin mo yung devotion mo. Mag-pray ka palagi. Mag-worship ka palagi kay Lord. Dapat lagi kang connected sa Kanya eh. Sabi doon, lagi mong aralin yung manual ng buhay natin, which is the Bible. Kung gusto mong malaman yung purpose mo, malakaran yung kalooban ng Lord, basahin mo lagi yung Bible. Kasi yun yung manual ng buhay natin eh. And kapag lagi mo siyang binabasa, sabi nga doon, day and night, lagi mo yung basahin. Sabi doon, you will be able to do everything written in it. So magagawa mo lahat. And then, doon tayo papasok na magiging founded ka na. Kasi sabi sa Matthew 7:24 verse 27, di ba na, whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the flood came, the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. So, ibig sabihin, kapag ginagawa mo, pinapractice mo yung Word of God. Dahil nagme-meditate ka, nagagawa mo na. Sabi doon, you are founded on a rock. And that rock is Jesus Christ. So, ibig sabihin, kapag naka-founded ka na kay Lord, nothing can shake you eh. Yes. Hindi ka na masishake ng problema, pera lang, iiyak ka na. Pera lang, babackslide ka na. Or nasaktan ka lang sa loob ng church, lalayo ka na sa right community mo. Diba kasi nga, you are founded on a solid rock. Amen. And that is Jesus Christ. And kapag si Jesus Christ na yung foundation mo, ay grabe. Yes. Parang hindi mo ma-explain. Parang alam mo yon, kahit may problem, meron kang peace that surpasses all understanding. Parang hindi ka na, wala nang room for temptation, wala nang room para pabagsakin ka pa ng kaaway. At lagi, dahil nasa iyo na si Jesus, alam mo yun, yung testimony mo, hindi na siya yung parang, ay kailangan kong pilitin yung sarili ko na maging magaling, ay kailangan kong pilitin ko yung sarili ko na wag makapagmura, hindi ako makapagsalita ng bad words. Hindi mo pipilitin, normal na lang yung lalabas sa'yo. It will, parang nga, natural na lang siyang mangyayari sa'yo. So, ayun lang, ano ang ugat? Pakikipag-ugnayan lagi sa Panginoon. So, yun yung challenge. Lagi tayong mag-devotion, mag-worship, mag-praise kay Lord. Always be intimate with the Lord. Yes. Amen. Ayun lang. Alright. Grabe yung the power ng talagang
pag-meditate ng word ng Lord, it transform every part of us, every nature of us. So, Kuya Brent, may ma-add ka? Yes. Alam ko, for sure, yung mga nakikinig dito, mostly mga kabataang Kristiyano na steer up na. Pero I have something, to secrets to Una, sa dami ng sinabi namin, don't overdo it. Weird, no? Biglang pinababa yung level. Bakit? Kasi sometimes kasi tayo, no, we want yung yung resulta agad, no. Pero sabi ng Lord, there's a time for everything. So don't overdo it. Kung makakapag-step up ka ng one step at a time dun sa purpose na binibigay sa'yo ng Lord, yung pagkatawag sa'yo ng Lord, much better. So don't overdo it. Kasi anong instances nun? Mababurnout ka, sisisihin mo si Lord, Lord, talaga bang para sa akin to? Yes. Diba? Pangalawa, you need to connect. Sabi na nga nila kanina, no, burong-buro na yung tenga natin. You need to connect. Saan? Connect sa mga taong sino. You need to connect doon sa taong, ayun nga, sabi nila, right community. Yung dadalhin ka sa alam mong tama. Yes. No? So if you want the right community, ikaw, kung kabataan ka ngayon, ito, sa amin, this is part of our community sa youth. We have community din sa youth, which is the YouthNet, no, yung souls, ito. Yes. So if you want more of this, na, open ang door namin. Yes. Open ang doors namin Come on. to welcome you, to hug you, whatever, 'di ba? Pakinggan ka, no, sa mga drama natin sa buhay. Kasi kahit kami, Kristiyano namin, madadrama pa din kami. No? Ano pa? Pangatlo, you need a mentor. Meaning, you need a mentor, kuya? Kailangan may Magagalit ba may sa'yo? nagpa-power sa'yo? Hindi. Well, technically speaking, dapat mayroon sa'yong, kunyari, if you are doing it na, yung mga bagay na purpose na binigay sa'yo ni Lord. Kasi tayo mga tayo di ba? Sabi sa Bible, mga tupa tayo. And ang tupa, minsan yan, kahit inaano na ng Lord, may iba dyan, biglang tumatakas. Na ibang ligaw, no? So you need a mentor na ibabalik ka dun sa right path mo. Kasi minsan nga, ayun nga, sabi ko kanina, if you are overdoing it, minsan naiiba ka na, nalilihis ka na, tapos tatanungin mo si Lord, Lord, sabi mo gawin ko to Pero hindi na nga dyan no? So you need a mentor, you need a kuya or ate na sasabihin sa'yo, iba na yan dito ka dapat, focusan mo lang to. Huwag mong dagdagan sobra. Yes. Di ba? And lastly, kagaya ng sabi ni ate kanina, pang-apat, you need a relationship na mas deeper pa kay Lord Jesus. Yes. No? Kasi itong lahat ng to, it will only be an information for you na, Very shallow. mababaw lang. Kung, alam mo yun, wala kang deeper connection kay Lord. Ano ba pinagsasabi ng Personal. mga to? Actually, yung, iba yung, alam mo yun, nasa group ka, andyan ka, nakikinig, iba pa yung nakikinig ka na mismo kay Lord. Yes. Dagdag ko lang pala sa pangatlo sa mentor. Ang dahilan kaya kailangan mo ng mentor, well, sabi nga ni ate, hindi na audible yung voice ng Lord ngayon. Gusto mo ba yun? Tawagin ka talaga ng Lord? Pero nangyayari pa din siya. Oo. May Oo. audible voice pero hindi siya yung ganun ka-common. Oo, yes. Kapag nasa andun ka nang sa tinatawag na spiritual world, wrong. No? Pero ayun nga, di ba? So, kaya need mo ng mentor kasi, ayun nga, through him din, baka mamaya may sinasabi na rin pala sila sa'yo. True. Di ba? So, ayun, going back, you need to deepen the relationship with you and God so that, di ba? Sabi nga ni ate kanina mas kapag inaaral mo yung salita ng Diyos at pinapamuhay mo, Magiging and smooth. also, di ba, sabi din ng Matthew, if we want to, seek mo lang si Lord, always, yung righteousness niya, yung kingdom niya, and lahat ng mga pangangailangan natin, even yung hindi nga ma-adapt na lang sa'yo. Yun yung blessing ng Lord, yun yung covenant ng Lord, yun yung promise ng Lord. So us. Yes. Kaya, grabe lang, di ba? Kaya. Totoo, lahat ng sinabi natin is nagpa-fall back lang into one thing, that our purpose is always anchored to God. Yun. Wala nang Totoo. wala nang other way kinemi. Wala nang pasikot-sikot pa, kundi it will all fall back to Yes. our relationship with the Lord, and everything follows Kasi ayun, once that we seek Him in our hearts, matatagpuan natin siya And from that, ayun, magkakaroon na tayo ng i-instill na ng Holy Spirit sa heart natin yung desire na mas Right. matuto pa ng word niya and everything. And ayun nga, everything follows. And let's always find God because our purpose are always anchored on To Him. Him. Yes. Yes. So, ayun!
Right. Nakakatuwa. Ayan. Our kwentuhan are very meaningful. Yes. Very Yes. long. Our chikahan is meaningful. So many roller coaster emotions. So many stories na na-reveal. Oo, ang dami nating narinig, ang dami Yeah. nating napag-usapan pa. And if you want more of our Yes. kwentuhan, if you want If to want hang more? out with us more, you Yes. can join us on our Souls Youth Net. Happened every last Saturday of the month. So, you're always welcome. September 30 to be exact, 3 p.m. Ayun. Again, you are always welcome to our Souls Youth Net every last Saturday of the month Yes. at 3 p.m. So, we are hoping na maka-hang out ka rin namin. Yes, makita namin kayo. Next year.